Magandang tanghali po sa atin mga kabisdak. Pag-usapan po natin ngayon itong script ni Martin Romualdez na talagang halatadong bistado na. Bistado na at patuloy pa rin po tayong niloloko ng mga buhaya dyan sa gobyerno. Anak ng kamote, oh. Paputok ni Panfilo Lacson, nagiging pisot. Di ba sabi niya, kasi bukas na daw yung Blue Ribbon Committee sa Senate hearing. Meron daw siyang pasabog, meron siyang mga bagong mga witness. Pero ito nabulilyaso eh. Inunahan ni Senator Amy Marcos yung kanyang pasabog na nagiging witness nga ho. Pero pag-usapan rin po natin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagmistulang minimal eh, kala mo wanted, no? Akala mo may kaso, akala mo puganti. Hinahanap ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagbat mga dilawan, pink lawan. O ayan po, Senator Bato is spotted po. At ayon sa kanyang legal counsel, hindi umano basta-basta na isusuko lamang si Senator Bato ng Marcos admin sa mga banyaga dito nga sa International Criminal Court. Ito rin po ay may kaugnayan sa war on drugs si former President Rodrigo Roa Duterte. Narinig niyo po ang lakas ng ulan, no? Dito sa amin, galit na galit ng kalikasan sa mga kurakot, mga buhaya dyan sa gobyerno. At bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mamaya po sa Birada Aguila, kita-kits po tayo. Okay. Gusto ko pong pag-usapan muna natin itong patungkol po sa script ni Martin Romualdez. Na-content ko po ito kagabi pero hindi masyadong malinaw. No? Ito, lilinawin natin. Kasi nga ho, kamakailan, ang sabi nga ho ni sa Panfilo Lacson na di umano ay meron siyang state witness, star witness eh. Yung star witness nga lang ni Panfilo Lacson ay biglang takot yata, nag-withdraw yata. Si Tambaloslos ka yung star witness ni Panfilo Lacson. At meron silang pasabog di umano bukas. Ang pasabog pala ay itong patungkol nga ho kay Orly Diskaya na magre-recant, mag-iiba ho yung timpla. At kagabi hindi maliwanag sa akin ano bang dahilan. Nabanggit dito po ni Mangga na pati ba pamilya pala meron ng pagbabanta ang mga sindikato kay Orly Gutesa. Tayo po'y naniniwala may bayag itong si Orly Gutesa. Kaso ang problema nga kasi pag ang pinag-uusapan ay buhay na ng pamilya, talagang mag-iba po ang timpla. Pero sana nga ho, itong taong ito may magpoprotekta kasi ang talo dito hindi naman ng mga buhaya eh. Ang talo dito tayong mga Pilipino. Tayong mga inosente, mga taxpayer, yung magiging talo ho dito. Ang masaya yung mga bubunista, tanganista, mga sindikato sa gobyerno. Pero ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito po mga kabisdak. Palike po muna po siya. Sa ibang balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes. Pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, may para bawiin po yung kanyang naunang testimony. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mayan Corvera. Stop muna. Mantakin mo ha. Hindi para magdagdag ng testimonya, kundi bawiin ang kanyang nauna ng mga isiniwalat. So pag susumahin po natin, itong si Orly Gutesa, hawak ni Panfilo Lacson. No? So ngayon, kung hawak ni Panfilo Lacson ito, dinadrama tayo ni Martin Romualdez. So magre-recant, sino po ang magbibenepisyo? Si Martin Romualdez. So maliwanag po na itong si Panfilo Lacson at si Tambaloslos, may script po talaga sila.
na ngayon ay ito na nga ho, isasambulat daw ito bukas at ito yung isang pasabog ni Panfilo Lacson. Kaso nga lang, naunahan po ni Amy Marcos yung pasabog ni Panfilo. O, ito tuloy natin. Ayan. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaliktad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, iyan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes. So magre-recant na yung Marine. Yun daw ang paputok eh. At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon. Stop muna tayo dun, no? So, yun daw yung paputok nga. Itong si Orly Gutisa, magre-recant, paputok ni Panfilo Lacson. Tapos, magugulat ka, itong si Martin Romualdez, hindi na rin daw magsalita. Kasi ito yung tinutukoy ni Panfilo Lacson na star witness. Pasabog niya. Itong dalawa pala, Orly Gutisa at si Martin Romualdez. Alam nyo, minsan si Senator Amy Mangga ay tumatama rin sa kanyang mga pinagsasabi, mga isinisiwalat na kailang bisis na nangyayari ho eh. Pero ito, kung totoo man ho itong magre-recant, tapos ipapalabas sa Senate Blue Ribbon Committee. So kaninong script ito? Hindi script ni Martin Romualdez at ni Panfilo Lacson na nagpapagamit sa mga sindikato. Tuloy. Mason, si Senator Amy Marcos nahaharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Dinuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Okay, di ba? Hindi nang binitawan ni Amy Marcos. Panoorin nyo, sigurado ako niyan, magre-recant ang mga testigos. Tsaka na, Senator Amy, sabi mo pinagluluko lang tayo. Alam mo, Senator Amy, kung totoo ka talagang concern sa taong bayan, ang isa lang naman dito na solusyon para matigil po itong kababalaghan at panggagago sa ating mga Pilipino ay yung kapatid mo na si Bungit, manawagan kang mag-resign, baka sakaling makinig ho sa'yo dahil siya po ang dahilan ng nangyayari sa ating bansa ngayon na anak ng kagwang lubog na ho tayo ekonomiya bagsak na bagsak. Tapos nangungurakot pakaliwat kanan, di ba nahiya yung kapatid mo, ma'am? Pag-resign mo na kapatid mo, mangga maggamit, Layo. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Okay, so ito na nga ho yun, dumating na sa takutan. So yung pamilya, na dati-rati ay naibalita po natin, sinabi ni Mike Defensor Santiago at Senador Marcolita na si Gutisa hawak ng Marines o nasa kustodiya, pero bigla-bigla na lang nangyayari na hindi daw hawak. So ang may hawak kay Gutisa ay sindikato. No? Sino may hawak? Putya, pag lumabas yung bukas, hawak ni Panfilo Lacson. Kasabot ka ba, Ping, sa mga nangyayaring kababalagan sa ating bansa? Nagpabayad ka ba sa inyong prinsipyo? Anak na kamuti. Bayo.
Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukwestiyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago. Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Correct. Pinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky. As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. Ang daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling, at may konsyensya. Marami sa kanila, hindi rin mataiman nangyayari. Wala namang bala So ngayon, ito na tayo. Galing daw yung source ni Mangga sa loob ng Palacio de Polvoron. So yung nagplano ng lahat na ito, na panggagago, panluloko, ay yung Malacanang. Eh kung totoo pong Malacanang ang may gawa ng lahat ng mga kalukuhan, pang cover up, kagaya kay Gutesa, pananakot, di ba kaya sindikato rin sila? At tayo po nag-ano lang tayo, yung parang nag-scrutinize lang ho tayo sa mga nangyayari. Sabi ni Mangga, naglilik daw galing po sa Malacanang yung info niya. So Malacanang ang nagmaniobra dito na si Gutesa ay dapat mag-recant at baguhin yung kanyang mga sinasabi at takutin yung kanyang pamilya, anak ng kagwang, bubuim! Loyo. si Marcos na dumalo pa sa mga pagdinig ng komite. Hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Kakahiya sabihin dahil polit namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan eh. Pag pina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisa na lang kung sinong matumbok. Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson pero hanggang ngayon wala pa siyang inilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang o panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May sagot diyan si Panfilo Lacson, guni-guni daw. No, ito pakinggan natin. Tama naman yung sinasabi ni Amy Marcos na pagbigyan nyo ho yung investigasyon hanggat saan na makarating para matukoy natin yung totoong mastermind. Ang problema nga ho, kaya nga nagkaroon sila ng ang tawag dyan, ICI para po tabunan yung totoong kababalagan. O ito po, kalang. Pakinggan muli natin ito. Mas maganda. Narito kasi yung sagot ni Panfilo Lacson. Kumintuhan natin uli. Papawin daw ng ilang testigo ang kanilang mga testimonya tungkol sa flood control scandal. Meron din daw mga gusto magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee pero pinipigilan umano. Ayon po yan kay Senadora Amy Marcos. Dagdag pa niya, muntik na raw tumistigo si Congressman Martin Romualdez pero umatras dahil baka raw nahiya. Buwelta naman ni Senator Ping Lacson, guni-guni lang ni Amy ang kanyang mga sinasabi. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Humarap sa media ang birthday girl na si Senator Amy Marcos. Noong una, ang pinag-uusapan ay tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Natapos yan at paalis na sana ang mga miyembro ng media nang biglang Yun. Magbo-blue ribbon ba sa Friday? Yes. Tuloy na? So magre-recant na yung Marine? Yun daw ang paputok yung pasabot. Diba? Nagiging kwitis. At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan.
Yun ata yung original plan eh. Ibinulgar ni Senator Amy na meron daw testigo sa flood control scandal na babaliktad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon sa Biyernes. Sabi niya, marin daw ito. Matatanda ang testigong nagsabing marin siya ay ang surprise witness si Senator Rodante Marcoleta na si Orly Guteza. Siya rin ang nagpakilalang security aide ni dating Congressman Zaldico na umano'y naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Naco at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nang tanungin ng media kung si Guteza nga ba ang tinutukoy ni Senator Amy na nagbabalak bumaligtad ng testimonya, sabi lang niya, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. dagdag pa ng senadora, may mga testigong binantaan umano. Dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Ang to-clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado Mga ako dyan. testigo. Hindi naman daw alam ni Senator Amy kung sino ang mga nananakot sa pamilya ng mga testigo sa flood control scandal. Ang alam niya raw, meron pang mga gustong magsalita pero hinaharang umano. May iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Nagbalak din daw na tumisigo si dating House Speaker Martin Romualdez pero tila nag-back out ito, ayon pa rin sa senadora. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Linuloko na tayo ng lubus-lubusan. Wala pang pahayag tungkol dyan si Romualdez. Sinatanong din ng News 5 ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson kung ano ang reaksyon niya sa mga isiniwalat ni Senator Amy. Sabi lang ni Lacson, dahil birthday today ng senadora, hindi na raw niya ito papatulan kahit guni-guni ang mga sinasabi nito. Nagbabalita mula sa Frontline. Camille Samonte, News. Alam niyo po si Lacson, no, talagang guni-guni rin yan eh. Kasi sa akin guys kung tinignan mo po yung sinabi ni Amy Marcos, mga testigos mag-recant. Sino ba yung mga testigos na idinawit yung pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez? Diskaya. So, at si Gutesa. So, pag sinasabi mong mga testigo na magre-recant, so dati ng mga nag-recant, dati na ng mga witness na nag-attend ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee na dinadali si Martin Romualdez. Ang masaklap nito, kung kasama, i-recant yung pagkadawit ni Zaldico, putang ina. So wala nang lead. So lahat ng mga testimonya ng mga nakaraang witness, babawiin lang. So ang purpose ni Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya magpapatuloy po siya sa Senate hearing, dahil magkaroon ng cover-up at lilinisin ang pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez. Kasi pag nalinis po nila ang pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez, automatic ho, ay linis din ang Marcos admin. At ang ituturo nila, sino na lang? Yung mga kontraktor na lang. Pero yung mga kongresista, ligtas na. Pinaglaruan po tayo dito ng mga sindikato. Kaya tama po yung sinasabi ho ni Senator Cayetano na kaya tayong paglaruan ng mga sindikato dahil bilyon-bilyon na po ang pera nila. Kahit sino pwede nilang gamitin. So ito na po ang nangyayari ngayon. So itong si Lacson, posible po talaga nagamit po ito ng mga sindikato. Narinig yung sinabi ni Amy Marcos. Hitutol siya na maging Senate President. Itong si Senate President, anak ng kagawang committee chairman, no? Tutol siya magiging committee chairman itong si Panfilo Lacson kasi nga maraming mga testimonya daw, maraming testigos na gustong magsalita, pinipigilan. So ano na ho ang aasahan natin dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kung si Panfilo Lacson ay ganito po ang kanyang direksyon sa pag-iimbestiga sa Senado. So wala ka ng aasahang totoo na lalabas sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bukas na po yan. So ang maririnig na lang natin paglilinis na
paglilinis sa pangalan ni Romualdez, paglilinis sa pangalan ni Saldico. Ano sa tingin ninyo? Uobra kaya itong script ni Martin Romualdez at Tambaloslos? Para sa akin, isang katangahan po, pag maniniwala po ang taong bayan dito bukas. At lalo na po, pag nagsalita si Orly Gutisa na magre-recant, kalukuhan po talaga yan. At siguro, sabihin na lang natin, ay mag-recant na lang si Gutisa for the sake of security purposes, safety ng kanyang pamilya at mga anak. Kasi unahin pa rin niya yung pamilya niya at mga anak. Yun ang nakikita ko. So, babawiin. Pero hindi na ho siguro maniwala eh. Ang taong bayan sa palabas bukas ni Panfilo Lacson at ni Tambaloslos, kung ano man ang sasabihin ni Orly Gutisa. Wala na eh, naisabi na eh. Nauna na at ngayon lumalabas na tinakot, na tinutukan na daw yung mga anak at asawa para lang mag-recant itong si Orly Gutisa. Sino ba ang nag-traitor kay Orly Gutisa? Ito yung tanong ko. Kabaro rin yan ng mga Marines? Kasi ang liwanag ko eh, na si Orly Gutisa, ang taas ng kumpiyansa niya nung paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee na ipinagtanggol pa nga ho ng ibang mga Marines. Sabi, hindi po yan magre-recant. Matapang yan si Orly Gutisa. Tapos ngayon, ito malalaman natin mag-recant, anak na kamuti. So talagang pinapaikot po tayong lahat dito, mga Pilipino. Ay, sa akin, kahit siguro, makailang beses mag-recant si Orly Gutisa. Hindi na ako maniniwala sa kanyang ire-recant. Mas naniniwala po ako sa unang testimonyan niya. Na sana, Orly Gutisa, tatagan mo yung sarili mo. Kung ikaw nilaglag ka ng mga active Marines po ngayon, putang ina, sa mga retired na lang siguro, baka po ay magkakaroon ka pa ng magandang liwanag sa buhay at madamay pa kaming mga Pilipino. Matutumbok natin kung sino yung sindikato. Tuloy po natin ulit itong Senate 25 report na rito po. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang na dito sa sinasabi. Kasi all this time, wala si Orly Gutesa eh. Na kanino siyang kusdiya? May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabing senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero doon sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, no? Na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang isinasangkot. Sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali, dapat daw yang bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang, last question. Mayan, yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, oo, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Okay. Yan ang haba natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing. Bukas na po yan, mangyayari. So, punta na ako doon sa sa isang sinabi rin ng Net25 na meron daw, kumbaga may susunog sa testimonya ni Orly Gutisa. Ako naisip ko lang to baka tatama ho ako dito. Baka di kaya yung ipapalabas ni Ping Lacson ay yung Paul. John Paul ba yun? At saka yung Mark. Pinangalanan ni
ni Orly Gutesa na taga-salubong daw sa kanila, kumbaga bagba ni Saldico. Pag-deliver nila ho ng pera, yun ang sumasalubong sa kanila. Yung dalawang tao. Kasi nga, naiulat din po ni Senador Marcolita na di umano, yung dalawang tao na pinangalanan po ni Gutesa ay hawak na po ng mga sindikato. Hawak daw sa Europa. At yung isa, iwan ko, nasan hawak din po nila eh. So ngayon, kung lalabas po ito bukas sa Senado, Lacson talaga, may kinalaman ka sa cover up. Nagpagamit ka kay Martin Romualdez. So ito po yung script ni Tamba at ni Panfilo Lacson. Ito yung cover up. So ang purpose nila, dahil si Orly Gutesa ay credible na witness, so sinusunog nila ngayon. Hindi na nakontento na sinusunog nila yung testimonya, gumagawa pa sila ng mga kababalagan at gusto pang takutin yung pamilya at pinag-recant pa. So ito na ho yung mangyayari. So bukas pala, kung manood po kayo ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Panfilo Lacson, ito ay cleansing. Cleansing. Paglilinis. Paglilinis ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang puon. Sino po yung puon nila? Si Martin Romualdez at Saldico. Ito yung lilinisin nila. Kasi pag hindi po nila malinis, itong pangalan ni Martin Romualdez at Saldico, pag bumagsak si Saldico, bumagsak si Martin Romualdez, bagsak din si Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, medyo pinagplanuhan din nila ho ito para sa akin. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pinaghandaan po nila ilang weeks ito. Pinaghandaan, buwan ba, di ba? Buwan? Buwan eh. So, ngayon, ilalabas nila yung script nila, lutong-luto na. Kaya nga siguro si Martin Romualdez, yun yung una nilang script na lumabas ka, star witness, magsalita ka. Pero ang sabi naman ni Panfilo Lacson, hindi na daw tuloy. So, hindi na mangyayaring alulusot itong si Martin Romualdez. Pero tingnan ho natin, baka niluloko lang din yung taong bayan, no? Kasi gawing star witness, ilagay sa witness protection program, anak ng kagwang, saan ka makakita? Yung pinaka-mastermind ay under witness protection program at sila pa yung witness. Yun yung mastermind, yun dapat ang makulong. Ang karapatan magiging star witness dito, si Orly Gutesa at si Diskaya. Tingnan mo, hindi sila naniniwala sa Diskaya eh. Lalo na si Panfilo Lacson. Pero bakit? Ipapatawag nila yung 17 kongresista na isiniwalat ni Corley Diskaya. Ang daming pangalan, no? Daming cast of characters dito sa sa pangkukulimbat sa Kabanang Bayan. Minsan hindi nyo napapansin na baliktad na yung pangalan nila sa akin eh. Na nauna ng pangalanan ni Diskaya itong 17 kongresista. So ngayon, paano ho ninyo, saan po kayo humugot ng kapal ng mukha, Panfilo Lacson? Nasabi, hindi kayo naniniwala sa pamilyang Diskaya, pero ipapatawag ninyo yung 17 pinangalan ng mga Diskaya, anak ng kagwang. Grabing script, halatang halata. So anong purpose nun? Kung ipapatawag, lilinisin din ang pangalan ni Martin Romualdez. Wala na, sarswila. So kung yung katotohanan at justisya ang ating habol, malabo pa sa sabaw ng pusit, walang mangyayari dyan. Hindi mangyayari yung paghanap natin ng hustisya hanggat hindi makulong si Martin Romualdez, Saldico at managot si Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag dyan. Alam mo po, ang hirap po ng Pilipinas na ngayon eh. Lahat na lang ng kahirapan, lahat na lang ng ahensya ng gobyerno, departamento, may korupsyon. Ang naghihirap tayong mga taxpayer, tayong mga ordinaryong Pilipino, pero sino ang nagpapasarap? Yung mga buhaya kasabwat itong si Panfilo Lacson, Senate Blue Ribbon Committee hearing at si Tuta Lacson. Na managot tapat ito sa taong bayan dahil sila po ang gumagawa ng cover up para matuntun ang tunay na may kasalanan sa paglilimas sa Kabanang Bayan. Yang problema nga eh, gamit ang pera ng bayan, anak ng kamote. Ginigisa tayo sa sariling mantika, kahit ikaw, tayong lahat dito sa Bisdak, Pilipinas. Alam na natin ang mastermind eh. Pero sila hindi nila alam. Sila nag-iimbestiga, hindi nila alam kung sino ang mastermind.
Tayo naman, ang nakikinig lang sa balita, alam na natin kung sino ang mastermind kasi open-minded tayo. At kinukunik natin yung lahat ng kwento at lumalabas tambalos-los at Saldico. Aba, papayag kaya ang taong bayan sa script ni Martin Romualdez at Saldico? At ni Panfilo Lacson? Bukas na daw yung pasabog, kaso nga lang, nagiging kwitis. Nagiging pisot ang pasabog ni Panfilo Lacson. Hirap na nga ang taong bayan ngayon eh. Pero hito ho, tingnan mo ha. Putsang ina, gumawa na naman ng history itong si Bongbong Marcos. Sigwi lang tayo ng konti. First time na naman na itala ang pinakamababang piso kontra dolyar. Napag-usapan natin kagabi pero ito pala, pakinggan po natin ang balitang ito. Puta, nakakahiya maging Pilipino. Bumagsak sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara yan sa 59 pesos and 17 centavos na mas mababa sa dating all-time low na 59 centavos and 13 o 59 pesos and 13 centavos noong October 28. Wala pang bagong pahayag kaugnay rito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero dati na lang sinabi na maaring sinasalamin ng paghina ng piso ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng ekonomiya bunsod ng kontrobersyal na mga infrastructure projects. Grabe, no? Lahat tayo damay eh. Lahat tayo na sakripisyo dahil sa katarantaduhan ng gobyernong Marcos. Dahil sa kagaguhan ho nila. Kaya nga taga Mindanao, wala nang tiwala. Nandito nga ako ngayon sa Mindanao, 3% na lang ho. Yung may tiwala sa gobyernong Marcos, paano? Puro pamumulitika. Duterte, 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 Duterte. Yan ang laging iniisip nila. Paano po natin makamtan ang tunay na kasaganaan at magkaroon ng magandang ekonomiya kung yung mga nasa gobyerno, kurakot na nga, panay pa Duterte, Duterte lang ang kanilang inaatupag. Hindi nakaka-move on eh. Mag-aapat na taon na, puro Duterte, Duterte. So ang resulta, bagsak ang ekonomiya, damay lahat ng mga Pilipino sa pamimersonal nila sa mga Duterte. Na pati taga Mindanao, meron din palang mga latak sa Mindanao, 3%. Ayan, oh. Trust rating ni Bongbong Marcos sa Mindanao ay 3% na lang, anak ng kamote. Oh. Ang sabi dyan, ni Attorney Rowena Guanzon, there is no crime of destabilization. Napapraning lang si BBM. Kasi 3% na lang or near zero ang trust rating niya. And he still has 3 years to go. BBM is running after time, but at the rate of our economy is plugging. It is just a matter of time before he give up or gets voted out. Alam niyo po, itong si Bongbong Marcos, ito na yung presidenteng pinakawalang kwenta. Pinakawalang kwenta na nga, pinakawalang hiwiya pa, at pinakakurakot pa. Break niya ang record ng tatay niya. Wala na eh. Lubog na tayo. Ang nag-destabilize ng ating bansa ay itong mga opisyal ng gobyerno. Sila Bongbong Marcos. Sila Baki. Sila kasi ang naglilimas ng kaba ng bayan. Sila yung nag-destabilize. Tapos ngayon, pilit nila isisisi sa mga nagkikriticize. Mga destabilizer daw. Hindi ho eh. Kayo ang may dahilan kung bakit bumagsak ang ekonomiya ho natin at ang bansa. Nagugutom dahil sa walang habas na pangungurakot. Tingnan mo, yung pinagpatrending ngayon ay yung flood control. Kasi sa flood control ay hindi po nila kayang tabunan dahil every time na may bagyo, may ulan, bumabaha sa buong Pilipinas. Kaya naalala ng taong bayan yung flood control. Kaya nga nagiging multo na nga ho itong ligasiya na ho sana ng Marcos admin, ang flood control, ay nagiging bangungot pa ho nila at multo pa po ng gobyernong Marcos itong flood control.
So ngayon, ano po ang mangyayari sa mga pira na yan na pinaghahanap natin? Wala na, maglaho na yan na parang bula. Tayo, panay tayo hanap, pero sila bungol man. Hindi na nakikinig eh. Masaya sila daw sa pagnanakaw. Kaya bagsak ang ekonomiya, puro Duterte. Ngayon, may magtestigo, tinatakot. Flood control pa lang, trilyonis na ang pinag-uusapan eh. Pero marami po dapat tayong mapag-uusapan na mga pira na hinahanap po natin noon pa yan. Tingnan mo po 241 billion piso sa 2025 GAA illegal insertion in national budget. Ito na nga ho yung mga blanco, di ba? Mga blanco sa BICAM, siniwalat ni former President Duterte, pinirmahan ni Bubuim. 500 billion flood control budget. 1.2 nga ho yan eh, hindi lang 500 billion. Di ba sinabi rin ni Bongbong Marcos, 1.2 trillion pesos po ang flood control niyan. Ito pa, 250 billion pesos Maharlika funds. Wala na yung Maharlika investment funds. Bilyonis din po yun, nasa na ho. Hindi na hinanap. 129 billion gold reserve sold. Alam mo po yung mga numero na to, ito yung mga hinahanap ni former President Duterte. Na natakot si Bongbong Marcos, na kinidnap si Tatay Digong, dinala sa dahig. Ito pa, 117 million sa PDIC, bank PDIC. Nawala, nasan yung 117 million? Sa 89 billion pesos sa PhilHealth funds. Nasabi, ibabalik daw. Pero nasan? Puro lang salita. Puro lang pamidya. Wala sa gawa, niluluko tayo. Ito pa, 62.5 billion GSI is funds. Puta, bilyonis. Nasa na? Wala na. Nasa bulsa. Ito po yung I think nalugi eh. Sa GSI is, nagsugal yung hinayupak na, ano ba yung tawag nila doon? Presidente ba yun sa GSI is? Pumusta sa sugal, natalo, anak ng kagwang. 62 billion pesos is funds. Puta, billions hinahanap natin. 62 billion pesos sa Land Bank of the Philippines. 62 billion pesos DBP funds. Ito na nga. 14.370 billion pesos is Small Town Lottery Prize Fund. Putsang ina, yung sunod-sunod na may nananalo sa loto, anak ng kagwang. Ito yung mga hinahanap nating pera. Yan po ay nangyayari yan. Lahat po yan under Marcos admin. Na ngayon nakatutok tayo sa flood control, ang dami pa pala nating hahanapin. Sa mga classroom, mantakin mo yung classroom, 22 lang yung natapos. Diyos ko ngayon, 1,800 na mga classroom hindi na mapakinabangan dahil sa bagyo. So ano po ang mangyayari sa mga kababayan ho natin sa bansang ito? Wala na. Bagsak na. O ito, imbis na asikasuhin mo kung paano ho, no? Kung paano po makabawi ang ating ekonomiya, kung paano po magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa next almost 3 years ng natitira pa ni Bongbong Marcos. Alam mo ang ginawa ni Bongbong? Ayan, panggigipit sa mga kritiko niya. Panggigipit sa mga supporters ni former President Duterte. Kagaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinahanap ngayon ng mga hinayupak. Akala mo wanted, akala mo may kaso si Senator Bato de la Rosa. Wala pong kaso yan. Oh, ito, pakinggan po natin mga kabisdak. Hindi umano pwedeng isoko si Senator Ronald Bato de la Rosa ng ganun-ganun na lang. Ayon po sa kanyang legal team na si Attorney Torion. Pakinggan po natin. Nanindigan ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko sa International Criminal Court tulad ng plano ng Department of Justice. Sa gitna yan ng balibalitang may inilabas ng arrest warrant laban sa senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Dalawa raw ang opsyon ng gobyerno sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, extradition o surrender. Ayon sa DOJ, base yan sa Section 17 ng Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ngayon ang kinikwestiyon ng kampo ni de la Rosa. Ayon sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng igit ng DOJ ang batas na yan. Hindi raw kasi ito may tuturing na self-executing dahil wala
raw itong implementing rules and regulations na dapat sana'y magdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, parang gray area ito. Kung isuko man daw ng gobyerno sa ICC ang senador, maituturing daw itong unconstitutional dahil gatitoryon ang pagsuko ng isang Pilipinong akusado sa International Court ay hindi dapat dahil desisyon lang ng ehekutibo. Dapat daw ay nakabase ito sa batas at soberanya ng bansa. Correct. Ganito rin ang argumento ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa na maghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ilang oras lang matapos arestuhin si Duterte noong Marso. Nauna nang pinayuhan ni Vice President Sara Duterte si De La Rosa na kumuha ng abogado na magaling sa international law. Rumesbak naman si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Rimulya dahil panay raw ang pananakot nito. Si Rimulya ang unang naglabas sa media ng impormasyong ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato, pero pinanindigan ng Ombudsman ang impormasyong yan. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Dagdag pa ni Senator Amy, hindi dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, no-show pa rin si De La Rosa sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi kailangan magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Nakatakda ring sumalang si De La Rosa sa plenary debates ng Defense Department sa susunod na linggo. Ang bihira, no? Nagiging wanted ka, Senador Bato, dito. Pangulakot ka dun. Kawawa naman yung mga supporters ng mga Duterte, damay-damay na. Pastor Kebuloy, nadamay. Harry Roque, nadamay. Senator Bato, damay na rin. Kuya Bungo, damay na rin. Next dito, si ano na. Ito, Senador Marcolita, damay na rin. Next nito, si Vice President Inday Sara Duterte na. Yun yung mga script ng mga dilawan, mga bubonistang tanganista ni Bongbong Marcos. Yan, Marcos admin. Mula umpisa hanggang ngayon. Duterte lang, panggigipit. Anong napala? Bagsak ang ekonomiya. May nangyayari bang maganda? Sa kanilang panggigipit? Wala. Galit lang. Galit ng taong bayan para sa kanila. Mga manhid nga ho eh. Parang lumalabas, bahala kayo, magalit, bilat kayo. Pero sa akin tingnan mo itong si Boyeng Rimulya. Magulat-gulat ka, bakit ombudsman ang nagsasalita tungkol dyan sa mga warrant na yan eh. Nakalimutan ba ni Boyeng na hindi na siya Department of Justice Secretary? Siya na po ay ombudsman. At wala siyang karapatan magsabi niyan at hayaan dapat niya yung Department of Justice. Pero ito kuy daw ka, Senator Bato, huwag kang magkumpiyansa. Dahil yung ginawa ho nila kay Tatay Digong, practice yun. Kung kinaya po nila si former President Duterte na maraming supporters, nandun nga kami sa Villamor, handang makipagbuno, what more pa kaya kay Senator Bato na talagang senador ho ito, pero hindi mo masasabi na marami rin siyang magsusuporta doon sa paggaguhin siya. Kasi kay Tatay Digong hindi naman lumabas lahat eh. Kaya ang maganda siguro, Senator Bato, magtago-tago ka muna. Hanggat hindi maimasmasan ang gobyerno ng Marcos. Ito lang yung masasabi ko dyan. Kasi kung magpakampante si Senator Bato, dali talaga siya. Dadalhin siya sa dahig at magkikita sila ni Tatay Digong. Okay lang sana, Senator Bato. Kung dadalhin ka ng ICC, tapos palit kayo ni Tatay Digong, uwi si Tatay Digong, di ba? Hindi ganun eh. Talagang ipakulong ka, isusuka ka ng Marcos admin, traidorin ka, pagkanulo ka, kagaya ng ginawa kay Tatay Digong ni Bongbong Marcos. Kaya ang resulta dito, malamang sa malamang, may plano na sila. Itong gobyernong Marcos, planchado na. Mantakin mo, sabi ni Boying, may warrant daw nasa cellphone. Tayo na, naalala ko rin yun eh. Yung mga warrant na nasa cellphone. Kagagawan din ni Turi yan. Di ba ho?
Si Tatay Digong inaresto. Kinidnap, walang warrant, nandun sa cellphone binabasa, anak ng kagwang, pwede pala yun. No? Wala eh. So ito naman, nauulit muli yung script nila. Alam mo yung script ni Boying Remulla, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, balik-balik lang sila yung mga Remulla brothers. Ulit-ulit lang nila. Yung script hindi nyo napaghalataan. Start kay General Bantag. Ganun lang. Ita-trial by publicity ka. Demolition job, black propaganda gamit ang mga bayarang media. Ganun lang. Hanggat sa gagawa na ng kababalaghan na, ito na yung nangyayari kay Tatay Digong na posibleng mangyari kay Senator Bato. Pero pakinggan natin po si Atty. Torion. Tungkol dyan, kaunti lang. Narito po. Ano pa kadelikado na halimbawa ito opisina po ng ombudsman panay po yung mga ganitong mga klase po ng mga pahayag. Hindi po ba ang atin pong hustisya nakapiringa yan parang nagiging bias na ba tayo pero parang yun pa yung nag-uudyok na parang guilty na. Parang yun yung ipinamumuka kakaiba kasi itong ombudsman natin ngayon sa mga nakalipas, which is napuna rin ito ng nakalipas na administration ng ombudsman, na medyo mas publicly na-access, panay yung press con. Unlike sa mga nakalipas, hindi lang sa panahon ni Martires. Kasi even before, nung nakapag-cover ako, hanggang press release nga, parang din yan parang Supreme Court na press release, minsan isang pahayag ng limited. Kumbaga, as much as possible, meron talagang pagtimbang na hindi talaga parang ang isang panig guilty na. Correct. Una sa lahat, I have to agree with you, sir, na unique talaga itong ombudsman natin ngayon. Kasi, ombudsman is supposedly the primordial agency which has constitutional authority to act on complaints against public officers. And they are supposed to be, hindi katulad sa kanya na meron pang radio program, may radio program palagi sa press conferences. Unique talaga ito siya. Kaya nga bagong-bago itong characteristics po ni Ombudsman Remulla. I'm not saying that it is bad. It is just unique and unexpected, of an ombudsman. I agree with you on that. Opo. Atty. Torion, nakalimutan mo ba, na si Boying Remulla ay hindi lang yung ombudsman, kundi Department of Justice Secretary pa. At hindi lang po yan Department of Justice Secretary pa, kundi tagapagsalita pa ni Bongbong Marcos. At hindi lang yan tagapagsalita ni Bongbong Marcos, presidente pa yan, umaastang presidente pa ng Republika ng Pilipinas. Kaya panay preskon. Panay pautot. Panay paninira sa mga Duterte. Wala, ginagawa nila pulutan, Duterte, kaya ang ekonomiya bumabagsak. Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi, kung ano-ano nang pinagbibintang. Ito, nakatutok na sa mga senador, na mga kalyado na yung mga Duterte. Ako sa akin, ito nakikita ko sa impeachment pa rin ito. Kasi gusto po nilang bawasan ang bilang ng mga solid Duterte dyan sa Senado. So ngayon, yung medyo madaling dali-daliin, gagawa ng kwento sa war on drugs talaga, International Criminal Court. Senator Ronald Bato de la Rosa, kalad ka rin talaga nila. Pero ako, alam ko matalino si Senator Bato. Hindi basta-basta yan nagkukumpiyansa. Kaya nga ngayon siguro, para sa akin, nalaman na talaga, alam na ng intel ni Bato, yung gagawin ng gobyernong Marcos laban sa kanya. Kaya inunahan na ni Senator Bato, putang ina, ka-attend ako ng session, baka biglang pusasan lang ako doon ng mga hinayupak ng mga guns ni Bongbong Marcos, ay madali pa ako. Mas maganda ay mag-ingat. Pero ito, hinahanap nyo si Senator Bato. Ayan, pumunta po sa Santo Niño, diba? Pumunta sa Cebu. My patron saint. My ka-birthday always in January. Viva Pitseñor, Santo Niño. Namasyal naman pala sa Cebu si Senator Bato, pero hindi basta pasyal, Namimigay po yan ng ayuda si Senator Ronald Bato de la Rosa kung naghahanap kayo. At 4 lang po na senador,
ang namimigay ng ayuda doon sa mga nasalanta ng bagyo. Senador Marcolita Bato Bongo at Senator Robin Padilla. At nakipagkita rin po si Senator Bato kay Father Siano. My first personal encounter, though I've been following him for a while already, with Father Siano Ubod of Compostela Parish Church, Cebu. Times like this, we need to seek some guidance for our spiritual advisor. Thank you, Father Siano. Kung si Pastor Kibuloy pa sana, kung hindi lang ginago rin ni Bongbong Marcos, di sana nakapag-advise din po si Pastor Apollo spiritually. Pero goods po itong si Father Siano. Ito po yung Solid Duterte na pare na pagbumanat sa mga kurakot matindi at pagbumanat kay Bongbong Marcos matindi. Kaya sa lahat ng mga pare na kinabibiliban ko ito, si Father Siano. Hindi kinain si Father Siano ng mga komunistang kaparian, kaobispuhan. Yung prinsipyo niya, hindi pinagbili at hindi pinagpalit para lang manira sa mga Duterte. Pero ito si Father Siano, makinig kayo ng humiliya. Talagang mapakinggan ho ninyo ang testimonya ng naturang magaling na pare at puro katotohanan. Mantakin mo ninyo makinig kayo sa akin. Sino po yung ginamit ni Marcos para kidnapin si Tatay Digong? Si Turi. Ang anak ng kapating, nakalimutan na nga siya ni Bongbong Marcos, nagkomento pa. Sabi ni Turi, Philippine National Police kayang-kaya anumang utos sa ICC arrest warrant versus Bato. Baka baka mabuhay itong si itong si Turi. Kasi wala namang iba na pwedeng magmistulang markademonyo at gaguhin ang kapwa Pilipino itong si Turi. Gusto ko yan, general to general. PMA versus PNP, PNPA. Diba PMA? Sapo ka na daw, Turi. Ayan, Senator Bato. Kaya ka daw aristuhin ni Kapre Turi. Alam niyo po, kalukuhan na talaga. Ako sa akin, siguro makakalampas kay Tatay Digong dahil hindi tayo nakabantay. Kidnapping na palang gagawin nila kay former President Duterte sa ICC. Tapos ngayon, uulitin nila kay Senator Bato, mukhang malabo para sa akin. Marami yan magre-react. Mga taga Mindanao magre-react yan. Putang ina, huwag kayong ganyan. Masyado na po kayong halata. Kung ano-ano na po ang pinanggagawa ninyo sa bayang ito, mapagtakpan lang ang mga kurakot o pangungurakot ninyo sa kaba ng bayan. Yan lang naman ang bottom line yan. Kaya pinainga yung ICC para mapagtakpan ang issue sa flood control, naninisi ng may masisisi para ma-divert ang attention ng bawat Pilipino, mapupunta sa mga walang kwentang issue, kagaya itong sa ICC, na putang ina, pinagtatalunan na nga ho ito ng mga eksperto, pati mga political vloggers na mga magagaling din. Yung jurisdiction Ngayon, Senator Bato, wag ka lang magpahuli dyan sa ICC para hindi sila magkaroon ng jurisdiction. Magkakaroon sila ng jurisdiction sa'yo, Senator Bato, pagkanulo ka ba, traidorin ka ng gobyernong Marcos, kagaya sa ginawa ni former President Duterte. Dapat dito pa lang yung nangyayari kay Tatay Digong, ang debate dapat ng jurisdiction, yung hindi pa kinidnap si Tatay Digong at wala pa po sa poder ng Netherlands. Kayo na nga ang nangyayari, nasa poder na si Tatay Digong Kaya malabo po tayo magwagi dyan sa jurisdiction Hawak na nila. Kahit ano pang basa natin magagaling na abogado, pero dito kay Senator Bato, may laban pa tayo dito. Huwag ka lang magpahuli Hindi ka naman wanted sa Pilipinas Wala ka namang kaso sa Pilipinas, hindi ka naman pugante ng Pilipinas at dahil wala kang kaso. Ang nangyayari ngayon, i-traitor ka din, ipagkanulo ka din ng gobyernong Marcos sa mga banyaga na hindi naman dapat dahil tayong mga Pilipino ang magpoprotekta sa kapwa Pilipino. Pinapauwi pa nga ni Tatay Digong yung mga OFW na iipit sa ibang bansa Binibili pa nga ni Tatay Digong para hindi mabitay
Di ba? Pinupunduhan pa yung bag money nila para makauwi ng Pilipinas ng buhay. Tapos ngayon, nabaliktad under Marcos admin. Yung mga kapwa Pilipino natin, pinapabunta natin sa ibang bansa para persecute anak ng kagwang. Dapat ang presidente mismo, ang pamahalaan po mismo ang unang magprotekta dito po sa mga Pilipino sa citizen of the Republic of the Philippines na hindi gaguhin ng ibang banyaga, anak ng kagwang. Gusto pa ho tayo ipakain sa mga hinayupak na mga animal, na mga demonyong ito na wala namang naitulong sa bansang ito sa paglaganap ng droga. Bakit ba? Yung dumami ba yung durugista sa bansa? May nagawa ba itong ICC? Yung mga nabiktima ng mga durugista, na-rip ng mga kabataan, namatay, na buong pamilya dahil sa kagagawa ng mga demonyong adik, meron silang nagawa doon? Wala. Ang tangi lang naman nag-solve ng problema sa droga ay ang previous admin Duterte at niyakap po yan ng taong bayan. 91% trust and approval rating ni former President Duterte. Umalis na nga lang, bumaba na sa pwesto, mahal pa rin ng taong bayan. Si Tatay Digong. O, ito tayo ngayon. Paano naman yung mga biktima ng mga durugista? Tapos ngayon, ang pinupulis ninyo, yung mga galit sa mga durugista. Alam nyo po, pag si Bato, nagago ng Marcos admin, tuwang-tuwa po dito kung sino? Tuwang-tuwa dito ang mga durugista sindikato. Dahil yung nagpapahirap sa kanila ay magsama-sama na sa International Criminal Court. Putayan talaga ang goal nila. Ito ay tsorya ko lamang. Oo, tayo, galit tayo. Putang ina, bakit nagkaganito ang Pilipinas? Ano nangyari? Kasi nga, ang namumuno sa ating bansa, tabla rin sabog. Mahilig sa pulburon. Tingnan mo, pangingi. Dididip-dip, wiwiwi. Putang ina. Kaya best friend. No? Best friend lahat ng mga durugista. Narinig nyo ba kay Bongbong Marcos? Nagalit siya sa mga durugista? Simula pag-upo. Narinig ba kayo kay Bongbong Marcos? May narinig kayo sa kanya? Nagalit siya sa mga kriminal at mga kurakot? Putang ina, wala. So, anong ginagawa ho niya ngayon? Nagmistulang kakampi ng mga hinayupak ng mga durugista. Sinong kawawa? Tayo mga ordinaryong Pilipino at mga titino. Kinawawa ho tayo ng mga impaktong ito na tunay na nagpapahirap sa bayan. Tingnan mo si Atty. Vic Rodriguez. Inakusahan din ngayon ng destabilizer di umano. Na dating kalyado ho, abogado ni Bongbong Marcos. Ayan, binanat-banatan, sinisira-siraan ng mga hinayupak na nasa Palacio de Polvoron. Ito yung sabi ni Atty. Vic Rodriguez dyan. Ayokong mag-deny dahil wala akong i-deny. Ayokong umamin dahil wala akong aaminin. Anong i-deny? Wala naman daw siya i-deny. Anong aaminin? Anong aminin? Wala naman siyang aaminin, anak ng kagwang. Yan ay paratang na walang kwenta. Paratang lang po yan. Yan ang totoo. Na gusto lang sirain, wasakin ang pangalan ng mga Duterte at lahat ng mga sumusuporta, damay-damay na. Yan ang katotohanan. Pero tingnan po natin bukas kasi may Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson. Tingnan ho natin kung may mangyayaring maganda, kung puro na lang po ito pagtatakip, cover up, para sa tunay na nangyayari sa panggagagot, panluluko ng mga buhaya sa gobyerno. Pag-recant ni Butisa, mangyayari iba bukas. Senator Bato, ipagkanuluban ng gobyernong Marcos. At si Martin Romualdez, lalabas kaya sa Senate Blue Ribbon Committee? Paano kaya ang gagawing paglilinis ni Panfilo Lacson? Dapat hindi pala ganun. Magkano kaya? Yan dapat ang tanong. Magkano kaya ang presyo sa paglilinis ni Panfilo Lacson sa pangalan Martin Romualdez at Saldico? May mapala pa kaya ang taong bayan sa animal na Senate Blue Ribbon Committee na ito? O talagang nilalason lang ang utak natin, ginugulo lang tayo? Okay na sana yan kung si Senador Marcolita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema, tuta ni Tambaloslos, tuta ni BBM ang may hawak
ng Senate Blue Ribbon Committee. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Magandang tanghali po sa ating lahat. Good luck na lang ho sa ano po ang mangyayari sa ating bayan sa kagaguhan nila. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Disdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Disdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.